Yung saan may pagpurma. Babag gani nag-ana di siyang kurma. Kani nag-ana niyo. Hmm. Kani nag-ana ko. Asa? Ano? Basta. Dili ni balag Armalite. Bala ni Kwan. Aning Springfield. Ano siya basta. Hmm. Kani siya. Ano sa kanina? Anti-tank ni. Ha? Anti-tank. Tubig ni kabalog. Detonator man eh. Gusto mo eh. Kato man yung stock mortar. Ah, Hmm. Ano nga may pahat. mo gani yung naman si Pak. May dat na pod. Hmm. Ano? Daghang dat ko. Ikang kayo. Nga ni kahoy na diri. Dat na po rin. Ha? Ni kahoy nag-ana ang kahoy ba? Yan. Ano yung una sir? No. Ang una. Ikaduhan eh. Ano yung bangag? Duha ka bukdat ko. Isa dako. Ginabsa na ni si Danmer. Oh, dati na. Anak na gid siya. Presta na lang sa lenta. Kasi nga mata lang gigamit. Ano ko yung katong Ah, stok mortar daw, no? Stok mortar. ito to? Diba na? Asa? Ba? Ang balinis? Kani? Ay, gunitan? Bahala ko din. Wala ni si Sumpay. Wala yun. Hindi ka akong kabalo ko ba? Ang sumpay niya na itong tunga-tunga ninyo. Tunga ninyo. Katong yung ultitib ba? Itong repairing. Ayun na nga mga kung ano, so ito yung bala ng isang anti-tank noong World War II. So sa ngayon mga kuwa, isa yung parang RPG na ibinabasuka dun sa mga tangke ng kalaban. So madalas gamit yun dun sa mga Middle East, no? So ito ay isang anti-tank na bala. So sa napapansin nyo ay napupukpok na nila, nakakat na nila, no? So ito mga kuwa ay hindi nangangalawang, no? Malamang may halaga din itong bakal na to. So itong bakal na to ay hindi talaga nangangalawang. Pero dito sa baba niyan mga kuwa, dito ay nangangalawang. So kung tutusin, itong bala na to ay umitim lang. So parang medyo may halaga malamang to. Pero hindi pa natin alam. Kaya siguro mahal yung mga anti-tank noon na bala kasi yung bakal na ginamit yan ay hindi basta-basta. Kasi kaya niyang butasin yung makapal na bakal ng tangke. So ito, umitim lang. So malamang may halo yung parang bagay platinum, matigas kasi yung platinum kasi hindi talaga yan nangalawang. So nakuha yan sa may matubig pa, no? So sa nakita nyo kanina na video ay nagkakasunod-sunod yan, yung bala na Springfield yan at saka yung basiyo na malaki. So sa susunod na ilagay natin dyan, no?
no, na picture ay yung sa bala ng parang anti-aircraft. So dito mga kakuha ay makikita nyo parang may triangle ito na bahagi, no, sa una pa lang. So kaya yan nag-triangle ay ang kahulugan yan ay sa bawat sulok ay may item. So kung saan nakuha yan, sa baba daw ay may item. Paano natin malaman? So ito yung makakuha. Kung nakikita nyo ito, yan, isa, dalawa, tatlo, apat na butas. So ang apat na butas na yan, ang kahulugan yan is under, no, nasa baba daw. So ang sinasabi dito sa taas ay item daw sa bawat sulok. So nakita na itong isa, so may dalawang sulok pa na pinaglagyan. So itong HTM na ito mga kuha, ang tawag kasi dito ay HTM. Hindi madalas makita yan kung hindi ka marunong tumingin dun sa mga sign. So ang sign naman yan sa taas ay tatlong parang alam mo yung puno na ginagawang banig, no, yung malapad yung ano niya, yung dahon niya. So tatlong corner din na ganun, no? Tatlong corner, parang nagganito siya mga kuha, no? Isa dito, tapos isa dito, ayan, isa dito, tapos isa dito. Ayan. So palitan natin ng ang itim. So dito daw, ayan, dito naman, ayan, at dito naman, ayan. So tatlong nagko-corner, no? Ayan, nagko-corner, parang ganyan siya, no? So isa ito sa mga HTM, no? Itong kabuuan na to, no? Itong bakal na ito. So mamaya mga kuha, yung isa naman ay tingnan natin yung nasa baba niya, kung paano nga ba nakaayos yun. So isinend nila sa akin kung paano nakaayos, para malaman nila kung saan talaga yung item. So tingnan natin yung isang HTM makakuha. So ito mga kuha, no, ito yung bala ng anti-aircraft. Sa nakikita nyo mga kuha ay ito ay shell na lang, no? So yung anti-tank, tapos ito na yung pangatlo. Yung una, yung bala ng Springfield. So tingnan natin mamaya yung pagkakaayos, kahit sa picture na lang siguro, kung paano siya naayos by feet. Kasi 1 and 1/2 feet meter ang pagkakakuha niyan. Kuha, tapos buhangin na daw, tapos may tubig kunti. So sa nakikita niyo mga kuha, ito yung butas sa gilid nyo, yan, no? So yan ang nakahiga, tapos nakaturo tong tong butas dun sa baba. Pero mga kuha, yung puwit ng anti-aircraft na to ay parang bala din na nakikita nyo na mayroon siyang bilog, tapos may bilog din na ganyan, no? So
yan ay nagpapahiwatig na may item talaga sa baba. So ito yung nagpo-pointing, no? Itong butas na to. Ito. So maswerte yung mga nagdig niyan, lalo na yung inatasan ko na si Dave at yung mga tauhan diyan na malapit na nila makuha yan. Pero siguro mapapakita namin yung pag-recover, pero kakausapin pa sila kung pwedeng ipakita yung item, kasi hindi naman pwedeng ako lang yung mag-decide, no? Talagang dapat din silang mag-decide. So yung area na yan ay ako yung nag-locate dyan, no, gamit yung Gold Hunter, at yan ang nahanap, no, yung mga HTM na yan. So sa baba niyan andun na yung item, malamang mababaw lang yan, pero ito ay mabuhangin, no? Matitigas ng buhangin para daw may alkitran, sabi nila. Hindi pa kasi ako nakapunta sa lugar na yan, so inatasan ko si Dave dyan na siya yung mag-lead, no? Dapat ako mag-lead dyan pero malayo kasi ako, so si Dave yung pinag-lead ko dyan. So tingnan natin yung yung pagkakaayos niyan makakuha. Tapos panoorin natin ulit yung videos nila, kasi napaka-amaze na nakuha nila yan dun sa nalocate ko. Napakaganda kasi yung mga HTM na to makakuha. Ganyan ang pagkakasunod-sunod ng mga HTM. Una yung bala ng Springfield, tapos yung anti-tank na bala, tapos ito namang anti-aircraft na bala ang sa huli. So itong dalawa makakuha, ito lang yung may sign. So panoorin natin itong nakuha nila at tingnan kung paano nga ba talaga nakuha yan at yung paghukay nila makakuha. Maraslag nagmasa og saminto, no? No? Ayan yung mga nakuha nila. So yung sa baba ay yung pang anti-aircraft, sa gitna yung anti-tank, tapos sa taas naman yung Springfield. So kapag dinitik mo yan, hindi mo maabot kasi medyo maliit yung nasa ibabaw. Pero kung sa locator ay maabot niya doon. So yan yung nahukay nila. Kani siya. So tingnan natin makakuha. Anti-tank ni. Pakinggan natin sila. Detonator man eh. Gusto mo eh. Kato man yung stock mortar. Ano nga may pahat. Mo gani, yung naman si Pak. May dat na pod. Ano? Daghang dat ko. Yung gani kayo. Nga ni kahoy na diri. Dat na pod rin. Ha? Ni kahoy na anak ang kahoy ba? Yan. Una sir. Oo. Una. Ikaduhan eh. Ano yung bangag? Duha ka bukdat ko. Isa dako.
Ginabsa na ni si Danmer. Oh, dati na. Anak na gid siya. Presta nga naman sa lenta. Kasi nga matarang gigamit. Ano kaya ito? Ito. Ah, stock mortar daw. No? Stock mortar. Ito to. Diba na? Asa? Ba? Ang balinis. Kano? Ay, gunitan? Bahala ba? Wala ni si sumpay. Wala yun. Mas ikaw ang kabalo ko ba? Ang sumpay niya na itong tunga-tunga ninyo. Tuwa ninyo. Katong yung ultite ba? Itong rotering. Ayun no, mga katuwa, no, napakaswerte ng team na yan. Dahil nakita nila yung HTF, una bala ng Springfield, tapos bala ng anti-tank, tapos anti-aircraft na nakahiga. So yung butas niya nasa baba, so nagtuturo na yun sa baba. So napakababaw niyan, 1 meter, bali nagiging 4.5 feet yung lalim bago nila nakuha yung mga HTM. So ako nag-locate yan nakakuha. Nilocate ko yan para sa kanila. Tapos dun, yun yung nalocate niya. So yun yung nahanap nila. So yan ay isang small deposit. No? Hindi yan big deposit. Iba kasi sinasabi nila giveaways. Mali po yun, mali po na term yun. Hindi po tayo nasa Pasko na pinamimigay nila yung ginto. Tinago po yan para hindi natin makita. So gumagamit tayo ng gadget para mahanap natin. At nagbabasa tayo ng sign, nag-reading tayo para saan tayo mag-locate. So yun mga kakuha, no? Nagpapasalamat ako kay Dave dyan. Napakabait na please niya tayo. Siya yung inatasan natin yan na mag-guide sa kanila, no, sa mga local treasure hunter. So, kayo dyan na mga ka-TH natin, kung gusto niyo magpa-decode, ganoon na lang gawin natin. I-record natin, tapos i-decode, tapos pwede rin na hindi i-vlog, ipadala sa inyo, no, i-send natin sa inyo. Tapos, yun na lang yung pwedeng maitulong ko. Kasi, hindi ko na mapuntahan yung iba, lalo na yung napakalayo, no? Napunta na tayo sa Romblon na, no? May taga Romblon na nanonood sa atin diyan, no? Shout out yan sa mga taga Romblon. Taga Rizal, taga Antipolo, no? Nasa Manila sila lahat, tapos ay nasa Mindanao. So, kung magpapadikod kayo, wala pong bayad yun. So, pero kung mayroon kayong ibibigay kahit kunti, ay hindi ko yan kinikip, di ko yan kinahawakan. No? So, naiipon yan para din sa mga treasure hunter na nagtitreasure na walang pagkain. No? So, tinutulong natin doon, bigas-bigas. Ganun yung pamamaraan ko. So, kung may tutulong kayo, kunti, so, bigay natin doon sa walang pang bigas-bigas na treasure hunter. Baka makahanap din sila. So hanggang dito na lang siguro mga kuha, no? Kasi gabi na. So hindi pa ako nakakain. So ito yung Kuya Cecil. Magandang gabi po.